O, sunod-sunod mga kababayan na buko lang sinapit ni Maudigs. Bakit niya Mr. Maravillas? Una, doon sa kaso po ni Laila de Lima, dating senador Laila de Lima. O, di ba si de Lima po, nakalabas na? Kasi may naman po yung asunto na final during his administration. Madaling sabi, lumalabas mga kababayan, gawa-gawa lang, political revenge. Ngayon naman mga kababayan, yung Supreme Court nagpalabas ng desisyon na balido po kasi kinancel ni Maudigs po yung amnesty ni dating Senador Trillanes. Binaliktad po ng Korte Suprema. Sabi ng Supreme Court, valid niya yung amnesty kay Trillanes. Ito siya mga kababayan. Supreme Court declares Trillanes amnesty valid. Strikes down Duterte revocation. Doble bukol. Paya na naman po mga kababayan. Si dating Pangulong Maudigs. Iyan kasi. Mahilig kasi mga kababayan sa political vengeance. Pag hindi po kaayon sa kanyang mga kaisipan, bumabase kasi si Maudigs mga kababayan sa kanyang mga aksyon. Base lang sa kanyang mga haka-haka personal na paniwala at sa kanyang emosyon. Kaya mali-mali po eh. Epektuhan niya talaga Mr. Maravillas ng pinta. Kaya nga po unstable siya. Pag nagsasalita po, hindi mo pwedeng pangawakan ang ganyang mga sinasabi. Doon nga mga kababayan sa isyu ng West Philippine Sea, biglang nag-deny si Maudigs. Naglabas na po ng statement, biglang nag-deny. Mamaya mga kababayan, i-share ko sa inyo. Meantime, ito muna. So sabi dito sa balita po ng Philippine Daily Inquirer, ngayon lang po ito nilabas. Supreme Court declares Trillanes amnesty valid niya. Strikes down Duterte's revocation. Paya naman niya si Maudigs, Mr. Maravillas. Panalo siya, no? Si Trillanes. Party-party po si Trillanes ngayon. So sabi dito, the Supreme Court has declared valid the amnesty given to former Senator Antonio Trillanes IV as it ruled that the proclamation issued by former President Rodrigo Duterte revoking it is unconstitutional. Kontra po sa konstitusyon. Ang dami niya Mr. Maravillas na ginawang paglabag sa ating saligang batas si Maudigs. Ang dami talaga po. Kaya nga po may kaso sa ICC. Di ba? The rights to life, liberty and property. EJK yung policy po. Kita ninyo? Ngayon po, yung kanyang anak na si Baste, binabantayan na po. Kasi may EJK na naman po doon. Dapat talaga niya, Mr. Maravillas, bantayan kasi baka madama yung gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos pag tinolerate ng ganon. Kaya kayo dyan sa DILG, kaya bantayan po ninyo yung mga nagaganap doon sa, sa Davao. Kasi 7 na yung namamatay doon. Ang sabi ng laban. Yung dating style po, baka madamay ang ating national government. Pero ang may gawa, yung local government sa Davao. Sa isa naman po ng West Philippine Sea, ang daming violation din sa konstitusyon. Sabi nga ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, culpable niya. Culpable violation of the Constitution. Yung mga pinasok na kasunduan. Yung tinatawag na gentleman's agreement po. Pero nag-deny si Maudigs. Wala daw siya na pinapasok na gentleman's agreement po. Nagpasabog si
Yung spokesman niya dati, si Harimau. So sabi dito, in a statement issued by the Supreme Court's Public Information Office, the decision written by Associate Justice Maria Filomena Dising said the President cannot revoke a grant of amnesty without concurrence from Congress. Ayan po. Basag na basagan niya Mr. Maravillas. Di ba niya Mr. Maravillas? Sabi ni Mau Diggs, abogado siya. Abogado nga po. Kaya lang, by his own admission, yung grade daw niya, 75. 75 po. So asa pa kayo na hindi makagawa ng culpable violation ng ating konstitusyon? At yung mga kaso, mga kababayan na final niya sa kanyang mga political enemies, lahat na binasura. O di ba? At nasadlak sa patong-patong na problema, lalo na dito sa ICC po. Di ano yun, Mr. Maravillas, na sinasabi mo, nag-deny na si Mau Diggs. Ito ngayon yung latest na balita. Sabi dito sa pinost ng Impact Leadership, sino ang nagsisinungaling? On Monday, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo denied the gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and China President or Chinese President Xi Jinping. This counters the claim of former presidential spokesperson Harry Roque. Ayan po ang balita ngayon. Sabi ni Roque, the gentleman's agreement is to respect the status quo on the entire West Philippine Sea. Sabi ni Panelo, kausap ko si dating Presidente Duterte. He categorically said, there was no agreement, gentleman or otherwise. Gawa-gawa lang yan ang nagkakalat. Nagkakalat na kasulat dito. Nagkakalat siguro ang ibig sabihin. Ang nagkakalat ng mga balita ito, sabi ni Panelo, just, seeking publicity, si Harimau. O ito yung sabi dito ng dating Pangulong Mau Diggs, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever, period. Kaya ang tanong dito, sino ang nagsisinungalingan niya? Lahat man yan sinungaling mo. Wala man dapat po paniwalaan sa kanila lahat. Yung pagsisinungaling sa kanila, normal lang po. Pero niya, Mr. Maravillas, yung mga supporters ni Mau Diggs, kahit anong sabihin ni Digong, pabor baliktad, naniniwala sila. Pari-parehas kasi sila po, mga sinungaling din. Siyempre, ang mga sinungaling po, may kakaibang ability sila. May kakaiba silang talent. Kaya nilang paniwalaan, mga kababayan, yung sarili nilang ginawang kasinungalingan. Di ba talent po yon? Imagine, alam mong kasinungalingan yung sinasabi mo, pero pinapaniwalaan mo. Kakaibang abilidad po yan, mga kababayan. Ganon. Itong mga taong ito, plus yung kanilang mga supporters, yung sabi ng mga nag-react dito, hindi nga naman pwede magkaroon ng gentleman's agreement. Ang dalawang panig, maliban na lang kung kapwa sila gentlemen, baka clandestine agreement, pwede pa. Clandestine, sekretong kasunduan kasi illegal. Kaya clandestine po. Sabi ni Eric Dino, iboto uli nila ang ganyang politikong baliw. Kaya ganda ng economy natin, mga gama ng mga bida-bida. Sabi ni Noel Pagyo, in the end, nagbibiro lang naman sila. Sabi ni Stephen Advincula, yari si Roque, masisipa sa inner circle. Pinahamag ni Roque, mga kababayan si Mau Diggs. Kaya sumaglolo si Panelo po. Nilaglag po ni
Attorney Harry Roque yung kanyang amo. Sabi ni Ingel Constantino, huwag magpadala sa mga conflicting statements ng mga yan. Strategy nila yan to create confusion as well as distraction sa totoong usapin. Si Roque ang mouthpiece ng China. Si Panelo at Duterte ay distraction lang. Sabi ni Atan Resurrection, lahat sila sinungaling. Part yan ng qualification ng isang trapo, ang mga sinungaling. Si Sara Duterte nga, nagsabi niya ni, yan nga po. Sinabi ni Inday, lahat silang sinungaling. Kaya daw, yung honesty dapat hindi po maging parte ng qualification. Kasi lahat sila sinungaling. You see? Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.